Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at sa bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang pong ibahagi ang nakakatakot na karanasan namin ng aking mama. Way back 2013, nanirahan kami noon sa norte ng Cebu. Hindi kami doon actually lumaki dahil sa syudad po kami ipinanganak. Nanirahan lang kami doon dahil bumili ng lupa ang ate ko at pinatayuan ng bahay. Sa harap naman namin ay ang paaralan ng elementarya sa naturang lugar. May lugar din doon para sa mga madre at pare na parang kumbento o ano na hindi ko alam ang tawag at doon sila natutulog. Sa gilid naman ng bahay namin ay may kubo o tawag namin ay payag na dito palaging tumatambay ang tiyuhin ko at ang mga kapitbahay namin na lalaki na kaibigan niya. Madalas, ang mga tao dito, alas 7 pa lang ng gabi ay tulog na. Alas 5 pa lang ng hapon, pinapapasok na kami ng bahay ni mama. Isang gabi, nung nagkayayaan ang tiyuhin ko at mga kaibigan niya na kaibigan na rin ni mama na magkainuman sa kubo. At dahil nga sa hindi pa inaantok, humabilo kami ni mama pero hindi umiinom. Napasarap ang usapan nung ang isa sa kanila nagkwento na nakakatakot. Hindi ko matandaan yung sinabi niya kasi nakafocus ako kay mama na biglang uminterrupt sa kanila. Unang beses ko kasing narinig si mama ng mga nagsalitang ganun. Ang sabi niya, "Ako nga din, Jomar." Jomar po yung pangalan ng tiyuhin ko. "Ako nga din, Jomar, nakaranas na din ng ganun." Biglang sagad ni mama. Ano naman yun, te? Sagot ni Tiyo Jomar. Ang sagot naman ni mama, noon sa lugar namin sa Malabuyok, bata pa ako noon, magkasing edad kami ni Jana. Yung Jana po na tinutukoy ni mama ay kapatid ko na 8 years old pa lamang noon. Inutusan ako ni ina na bumili ng yelo. Ang tindahan doon ay napakalayo. May dadaanan ka pang maisan at sementeryo. Isipin mo, mag-isa lang ako at napakabata ko pa. Ako lang mapag-uutusan nun dahil wala doon ang mga nakatatanda kong kapatid. Tanging dala ko lang nun ay napakaliit na flashlight. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, may nakasabay akong matandang babae. Nagtataka ako dahil wala siyang dalang ilaw pero naisipan kong baka kabisado niya yung daan. Hindi ko maaninag yung mukha niya kasi hindi dapat inaaninag yung flashlight sa mukha kasi bawal yun sa amin. Kaya nagpatuloy lang ako. Bumati ako sa kanya ng, "Magandang gabi po, manang." Pero hindi ako sinagot eh. Binaliwala lang ako. Baka kako, hindi lang ako narinig. Hanggang sa nauna na siyang maglakad sa akin, sabi ko naman ulit, "Magandang gabi po, manang." Hindi na naman siya lumingon. Doon, kinabahan na ako kasi sa amin kapag umabot ng 3 pagbati o di kaya mali ang sagot ng unang pagbati, ay hindi tao ang iyong nakasalamuha. Pero kasi maliit pa ako noon at hindi agad naniniwala sa ganun. Yung ikatlong pagbati ko sa kanya, halos mahimatay na ako sa labis na takot. Kasi nung sinabi ko yung "Magandang gabi po, manang", lumingon siya sa akin pero hindi sumagot. Laking gulat ko nung itinapat ko yung flashlight sa mukha niya. Tumambad sa akin yung mapupulang mga mata niya at matutulis na pangil. Nakabuhaghag yung kanyang mga buhok na hindi ko malaman kung may sariling buhay kasi gumagalaw eh. Hindi ako sumigaw, ngunit mariin akong pumikit noon at taimtim na nagdasal. At nung pagdilat ko, doon, nawala na yung matanda.
Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad at palaging nagdadasal hanggang sa nakauwi sa bahay. Yun ang mahabang kwento ni Mama. Dumikit ako kay Mama noon dahil natakot ako sa kinuwento niya. Umiba rin ang topic yung ilan pero hindi ko talaga malimutan yung karanasan na yun ni Mama. Marami pa siyang kinuwento na ganyan pero yung kwento ko naman po ang ibabahagi ko ngayon. Piyesta noon sa lugar ng aking kaklase. Pag uwi namin galing sa eskwelahan, inaya kami papunta sa kanila. 3 kaming magkakaibigan pero yung isa na pagpipiestahan namin ay ang bahay nila pagkalayo-layo. Kailangan mo pang magbus dahil kung magmamotorcycle ka o habal-habal, napakamahal ng pamasahe. Nagdalawang isip akong pumunta kasi nga ang layo. Dito kasi sa amin, ang layo pa ng mga highway. May dadaanan ka pang maisan at sementeryo. Oo, parang lugar kila Mama pero hindi kasi yung kila Mama dadaan sila mismo sa ibabaw ng puntod. Yung sa amin ay may daan talaga na maliit sa gilid. Nakasemento na sakto lang ng isang sasakyan. Yun na nga, nagdalawang isip ako pero yung kaibigan ko na malapit-lapit yung lugar namin, siya ang pumilit na pupunta kami. Siya na rin ang magsasabi kay Mama kaya ayun, 5:30 lumakad na kami. Nagsaya kami dun, may padisco, syempre pakain na din. Hanggang sa sumapit na ang 11:00 ng gabi, late night na kasi namin yun at kailangan ko nang umuwi. Inaaya ko yung kaibigan ko at agad na kaming nag-abang ng bus. Medyo natagalan pero nakasakay pa rin naman kami. At pagdating namin sa eskinita, napakadilim na ng paligid. Sinabi rin ng kaibigan ko na doon na siya matutulog sa amin kaya naman guminhawa ako kasi may kasama akong papasok papunta sa bahay namin. Para talagang kami lang yung 2 tao sa lugar na yun. May madadaanan pa kaming nasunog na bahay noong mga panahon na yun. Tumigil bigla si Trexie, yung kaibigan ko, at tinanong ko kung bakit. Sabi niya, "Day, ano ba yung puti?" Tanong niya. Tumingin din ako kaso nearsighted ako pati siya. Kaya sinabi ko na lang na baka reflection lang yun ng ilaw. May ilaw din naman kasi sa iilang bahay kaso isa lang at yung ilan ay malayo pa. Nangingibabaw talaga yung dilim. Yung akmang hahakbang na ako, hinila na naman ako ni Trexie. Sabi niya, "Day, tignan mo yung sa harap." Sabi niya sa akin na pabulong. Tinignan ko naman at nakita ko yung puti na tumawid doon sa may unahan pakaliwa na galing siya sa kanan, which is doon yung bahay na nasunugan before. Nastatwa lang kami habang nakatitig sa puti. Hindi namin alam kung ano pero hugis tao yun eh. Blurred kasi paningin namin kaya hindi din namin matukoy kung ano talaga. Kinabahan na si Trexie dahil bumalik na naman ito pa kanan. Sinabi ko lang sa kanya na diretso lang ang lakad at napakahigpit na nung hawak ni Trexie sa akin. Hindi ko naman pinahalata na kinakabahan ako dahil kung pareho kaming matatakot, hindi kami aabot sa bahay namin. Kaya lakad lang kami ng lakad at nalagpasan na namin yung sementeryo. Papunta na kami ng maisan, may dadaanan pa kaming malaking puno. Ang higpit pa rin ang hawak ni Trexie sa akin. Sabi niya, Day, narinig mo yun?" Tanong niya sa akin. Alin na naman ba?" Tanong ko kay Trexie na hindi ipinahalatang kinakabahan na ako. "Day, may kuwi. Pakinggan mo nga. Day, magdasal na tayo please." Agad ako nakarinig ng pagkasabi ni Trexie nun sa paligid at narinig ko nga na merong kuwi. Ang kuwi ay ibon ng isang aswang para itong uwak sa lugar namin. Kung malakas ang boses nito, nasa malayo ito. Pero kung mahina, nasa malapit. Kung nasaan ang ibon, nandoon din ang aswang na siyang nagmamay-ari nito. "Day, napakalapit lang niya. Ang hina ng boses." Pabulong na sabi ni Trexie sa akin na halatang natatakot.
Kinabahan na rin ako syempre. May narinig kaming kaluskos sa maisan na parang nasa likod lang namin noong mga oras na yun. Kaya agad kong sinabihan si Trexie na magdasal na kami dahil dinig na namin ang mahinang tinig ng kwit. Nilakasan namin ang boses sa pagdadasal at mabilis kaming naglakad hanggang sa nakarating kami sa bahay. Hanggang dito na lang po, marami pa akong ibabahagi sa susunod. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras. PS, sorry po sa mga wrong grammar na Tagalog kasi hindi ako bihasa sa Tagalog. PPS, comment lang po kung gusto niya pa akong magbahagi ng iba naming karanasan. From Jai ng Cebu. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi ang aking mga karanasan. Second year high school ako nung una ko siyang makita sa tapat ng simbahan. Nakaupo siya sa sidewalk nang lilimos sa mga dumaraan. Meron siyang upuang gawa sa kahoy. May maliit na 4 na gulong. Flat lang yun, walang kahit na anong disenyo. Puwet lamang niya ang kasya, kaya parang wheelchair para sa kanya yung tema. Bagong salta lang kasi ako nun at laki akong Maynila sa Quiapo. Kaya hindi na rin bago sa akin na makakita ng ganun. Pero may sinabi ang isang kaklase ko na kumuha ng atensyon ko. Dati raw na computer engineer ang baliw na yun. Umusbong ang karera niya sa Amerika. Kaya what the fun ako. Nasa Maynila kasi si Mamang at Papang. Kaya si Auntie Irma ang tinanong ko. Sabi niya, totoo nga. 2 taon lang ang tanda nito sa kanya. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Jad. Hanggang sa ipakwento ko na kay Auntie lahat ng mga bagay na alam niya tungkol doon kay Jad. Pinetisyon si Jad ng ating niyang nurse sa Amerika. Doon na rin siya nakapag-asawa, Pinay. Naging maayos naman daw ang pamumuhay ni Jad at ng pamilya niya. Alam nila Auntie, sabi niya, tuwing uuwi raw kasi nito ng bansa, laging naghahanda. Parang laging may piyesta. Nagbago lang lahat nung umuwi si Jad na siya lang dahil sa bigla ang pagkamatay ng tatay nito. Inabot ng 4 na buwan bago siya nakabalik sa Amerika. Matapos ang 9 na buwan, may nagpuntang babae sa bahay nila Jad at pinasabi nito sa mga kamag-anak niya na sanggol nila ang hawak niya. Nakapagawalay daw agad si Jad doon sa asawa at dali-daling umuwi ng Pilipinas. Nagsama sila noong nabuntis niya. Pero hindi nagtagal, nangyari ang unang trahedya sa buhay niya. Naalala niyo yung malakas na lindol noong taong 1990? July 16, 1990, gumuho ang bahay na pinagawa ni Jad para sa babaeng nabuntis niya. Namatay sa pagguho ang mag-iisang taon pa lang na anak nila. Nung magpatayo ulit sila ng bahay ay ilang beses silang nanakawan. Nung huling beses, marahil wala na makuha sa kanila. Ginahasa at pinatay na lang ang kinakasama niya. Maraming nagsabi na siguro karma niya yun. Siguro parusa ng Diyos sa kasalanan niya. May isa pang nagsabi ayon kay Auntie na baka yung asawa niya sinumpa siya. Pero ginulantang sila nang malamang patay na ang asawa nito. Ilang buwan matapos silang iwan ni Jad. May 3 siyang anak, 2 lalaki at 1 babae. Pagkatapos ng 1 taon, tinawag si Jad ng isa sa mga pamangkin niya. Namatay raw sa rumble ng mga gang ang 2 niyang anak na lalaki. Noong mga panahon na yun, laborer na lang sa construction si Jad. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi siya makakuha ng trabaho na may kinalaman sa kurso niya. Naiwan sa pangangalaga niya ang babae niyang anak na 9 anyos pa lamang. Tahimik ang bata pero sa mga nakakapansin sa kanya, masyado na siyang matanda para magkaroon pa ng imaginary friend. Hindi nakikipaglaro sa iba, tapos sa eskwelahan, hindi nakikipag-usap o nagre-recite man lang. Madalas siyang makita na mag-isa ngunit subalit datapwat, parang siya laging may kausap na siya lang yun nakakakita.
Isang araw, may nang-away sa kanyang mga kaklase niya. Umuwi ang mga yun na may mga kalmot at pasa. Nung tinanong ng mga magulang nila, lalaki daw ang gumawa pero si Lani ang may utos. Yung Lani po ay yung anak na babae ni Judd. Nagpunta ang mga magulang kinabukasan sa eskwelahan at inireklamo si Lani. Dahil sa nangyari, napilitan si Judd na patigilin na muna ang bata sa pag-aaral. Dito na nagsimula ang tila pagkatanggal ng tornilyo niya sa utak. Nagulantang na lang ang aming munting bayan nung magsisigaw si Judd sa kailaliman ng gabi papunta sa istasyon ng pulis. Karay-karay ang kanyang anak. Sinuplong niya na may nanloob na naman sa bahay niya, yung bahay ng magulang niya. Agad na nirespondihan ng mga pulis para lamang maratnan ang takang-takang pamangkin ni Judd. Wala naman daw ng loob pero ang ipinipilit ni Judd ay may mga lalaki doon sa loob ng bahay. Sunod naman ay habang nasa trabaho siya, nagsisigaw na lang ito bigla. Hawak ang ulo dahil may nahulog kuno na trabahador mula sa itaas. Nakatanggal siya sa trabaho at nakaasa na lang sila sa ating yang pinadadalhan siya dahil lang sa anak niya. Nung pumasok muli si Lani sa eskwela, naging tampulan ito ng tukso dahil sa nangyayari sa tatay niya. Pero nanatili itong tahimik at may sariling mundo. Naging paulit-ulit na ang pagpunta nito sa police station hanggang sa anak na niya ang magpunta. May dugo-dugo ito sa bibig. Nung gabing yun, dinampot nila si Judd. Umuwi agad ang ate niya para kunin sana ang bata pero nagulatan lahat nung makita nito ang pamangkin sa loob ng cabinet. Agnas na, hindi na makilala. Kahit ang mga pulis, hindi maipaliwanag ang nangyari. At sa kamay ng bangkay, tangan niya ang isang nililok na babaeng nakahubad. Isang dangkal lang ang laki. Sa pag-eksamin sa loob ng nililok na kahoy, may nakita rong mga buhok na napag-alamang sa pamilya lahat ni Judd. Isang linggo nung nasa kulungan si Judd, nagwala siya. May naglagay ng ganun sa higaan niya. Kaya naman takang-taka yung mga pulis dahil nawala sa kanila ang nililok na kahoy. Mula nun, madalas nang magwala si Judd. May nakikita raw siyang mga lalaking nakaitim, nakatunghay sa kanya habang nakahiga siya. Sa pagkain, lagi niyang reklamo na may buhok, ngipin o insekto sa kinakain niya. Kahit na wala namang nakikita ang mga kasama niya. Minsan habang naliligo siya ay lumabas siya ng banyo nakahubo. Sinasabi niyang may nanubok manglunod sa kanya. Naging problema siya ng mga pulis. Nung magsimula ang hearing sa kaso niya, walang sapat na ebidensya ang nagtuturo sa kanya na dahilan sa pagkamatay ng anak niya. Walang nakitang kahit na anong trauma sa katawan ng anak niya. At ang pinakamisteryo sa lahat, mahigit 1 taon nang patay ang anak niya na lumabas sa examination. Lahat ay nakanganga. Mga hindi makapaniwala. Bakit nga ba hindi? Samantalang nakikita pa nila si Lani lahat. Habang kinukwento to ni Auntie, halatang kinikilabutan siya. Ay naku, hindi ko na alam yung proseso bakit siya nakalaya. Masyadong nakakatakot na rin kasi yung mga nangyari. Napunta na ako kay lamamin nyo nun nung palayain siya. Saad ni Auntie sa akin. Araw ng Lunes, uwian. Kasama ng isa ko pang mga kaklase. Inabutan ko siya ng pagkain. Ang kaklase ko naman, Yossi. Ngumiti siya sa amin. Kumpleto pa ang mga ngipin niya pero sira na halos lahat. Tubig, Judd. Tubig. Hingi, Judd, ng tubig. Dahan-dahang sabi nito sa amin. Binilhan namin siya. Hindi pa rin namin siya tinanong agad. Basta kada uwian, laging ganun yung tema namin. Pagkatapos ng 1 linggo at 3 araw, naglakas loob na ang mga kaklase kong magtanong. Bago rin lang siya sa bayan kaya misteryo rin sa kanya si Judd. Judd, bakit ka naging ganito? Tanong ng kaklase ko. Nginitian niya lang kami habang hinihitit niya yung pabaliktad yung Yossi. Judd, anong nangyari sa pamilya mo? Sunod niyang tanong.
Biglang umiyak si Jad. Ang lakas putik. Pinagtitinginan kami ng mga taong nagdaraan. Naalala ko pa, naraanan kami ng kuya ko. Tapos inaya na akong umuwi. Kinabukasan, inulit namin ng kaklase kong magtanong kay Jad. Pero binilhan namin siya ng ensaymada. Kaya pagkatanong namin ni classmate, iiyak sana siya ulit pero binigay namin yung ensaymada sa kanya. Yun, tumigil siya. Galit sila sa akin. Sinakripisyo niya sila tapos siya. Saad ni Jad sa amin. Nagtinginan kami ng classmate ko pero hindi kami nagsalita. Hinintay naming magpatuloy siya. Babae ko pinili ko eh. Bakit? Kasi ganito. Pinanlimigan ako noon kasi alam niya bigla yung pangalan namin. Ayoko sa mga kaibigan niya. Maraming nagsasabi. Tumigil siya, parang nakikiramdam si Jad nun. Satanista yung mga kaibigan niya pero mayayaman. Tapos lalo siyang lumapit sa amin. Nagsalita ulit si Jad. Ang sabi niya, kaya ako umalis kasi nahuli ko sila umiinom ng dugo. Ayun na, kumain na siya ulit ng ensaymada. Naabutan na kami nung takip silim bago siya ulit nagsalita. Ang sabi niya, Silen, may gawa lahat sa akin ito. Nakausap ko yung amang tinutukoy nila. Yung nagbigay ng kapangyarihan, Diablo. Diyos Ama sa langit. Tapos bigla siyang lumuhod. Pinagsalikop yung mga kamay. Sabay-sabing, patawarin niyo po ako sa mga bagay na nagawa ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Tapos nun bigla na siyang umupo ulit. Parang wala lang nangyari. Nagsalita ulit si Jad. Ang sabi niya, ayoko sa mga kaibigan niya pero mas pinili niya sila. Nakilala ko si Mia pero lahat sila nawala sa akin. Umiiyak na si Jad noong mga oras na yun. Tapos dun ko lang napansin, hindi siya nakatitig talaga sa amin. Sinubukan kong kunwari dudut-dutin ko yung mga mata niya. Putik, hindi siya pumiksi. Jad, bulag ka ba? Tanong ko. Ngumiti siya. Tapos sabi, nung makalabas, Jad, sinubukan ko silang kausapin. May tumulong sa akin. Tinuruan ako ng mga gagawin. Hindi niya na natapos yung mga sasabihin niya kasi may lumapit sa aming lalaki. Itinayo niya si Jad. Tapos napatingin ako sa uniform at ID niya. Teacher siya. Nagpasalamat siya sa pagkaing bigay namin kay Jad. Tapos umalis na sila. Nagkatinginan kami ni classmate nung marinig namin yung tinawag niya kay Jad. Uncle. Tuwing 6:00 ng umaga, pupwesto na si Jad sa harap ng simbahan. Pagdating ng 8:00 ng gabi, darating na ang pamangkin niya para sunduin siya. Ito lang yung hindi tumalikod sa kanya. Magkasama sila sa bahay. Sila lang. Sa edad na 35, hindi pa ito nag-aasawa. Sabi niya, hindi niya rin daw siguro. Baka kasi kapag nag-asawa siya, mas lalong hindi niya maasikaso si Jad. Maayos naman daw si Jad ayon sa kanya nung paglaya nito. Pero ibinenta nito ang bahay at lupa ng nanay niya at may hinanap na tao. Pagbalik ni Jad, may mga dala itong libro. Madalas itong nakikitawag sa telepono ng kapitbahay. Minsan daw, nagtatalon sa tuwa si Jad. Kasi napagalaw niya raw kasi ang baso. Nahulog sa mesa. Sumunod naman, nakapang-hypnotismo di umano siya. Tinanong namin yung pamangkin niya kung totoo ba ang sinasabi ni Jad. Umiling lang siya. Bantay niya lagi ang uncle niya sa tuwing nasa bahay siya at walang pasok. Sa tuwing sinasabi nitong nakapagpapagalaw ito ng mga bagay ay kahit konti, hindi man lang gumalaw. Nakikiayon na rin lang siya sa tuwing pagpapraktisan siyang ihipnotismo. Tapos, ayun, isinama siya ni Jad sa isang bayan sa Talavera. Nakipagkita sa ilang katao. Mula noon, mas lalong nagumon sa powers si Jad.
Lahat na lang ng nangyayari ay ikinokonekta sa paranormal. Panaginip, vision na agad. May nagalit lang sa kanya. May bumulong na agad sa mga ganun. Hanggang sa makaranas na siya ng totoong paranormal at tinalikuran siya ng mga taong akala niya ay tutulong sa kanya. Doon na nasira yung tuktok ni Uncle Jad. Nung nakakakita at nakakaranas na siya ng totoo. May binibigkas siya. Mantras, Santi Populi. Hindi ko na matanda yung iba. Pero pagkatapos niyang bigkasin yun, nabasag lahat ng pwedeng mabasag sa bahay na inuupahan namin. Sumara bigla ang pinto at naiwan akong nasa labas. Wala akong magawa kundi pakinggan lang ang mga sigaw niya. Noon tahimik na, dahan-dahan bumukas ang pinto. Mula noon, hindi na siya nakakakita. Mula rin noon, mas gusto na niyang nasa tapat ng simbahan. Nabulag siya sa kapangyarihan. Binulag siya nito. Yan yung mahabang paliwanag nung pamangkin ni Jad. Sabi niya sa amin ayaw niya sa mga kaibigan ng asawa niya. Pero bakit ganun pala ang ginawa niya? Marahil nga sadyang nakakaakit ang tawag ng kapangyarihan. Titibagin nito lahat ng paninindigan. Munting paalala para po sa lahat. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa siraulong si Jad. Maraming salamat from Camel 2. Ayan, magandang araw po mga ka-Creepy Tales. Magbibigay lang po ako ng maikling opinion tungkol sa mga kwentong na ibahagi natin ngayong araw. Para dun sa karanasan sa probinsya, yung kinuwento nung mama ni Sender, nakakatakot yun, no? Kasi feeling, alam mo yun, naiisip ko pa lang na maglalakad ka mag-isa sa madilim na kalsada tapos panigurado naman wala pang mga poste-poste nun kasi mga nung nakaraang unang panahon pa yun, mga panahon pa ng mga nanay natin, yung mga ganon. Tapos bigla kami makakasalubong na matanda. Pagtingin mo na lang, sobrang mapupula yung mga mata. Tapos may mga pangil. Naku, panigurado, nawala na ako sa katinoan ngayong araw na to. Para naman po doon sa kwento ni Jed, dun kay Sender Camel Toe. Marami pa siyang mga ibabahagi sa atin na mga karanasan, hindi lang yung tungkol kay Jed. Pero nakakalungkot yung nangyari kay Jed, no? Na biglang nawala sa isang iglap, nawala sa kanya lahat. Tapos na kinain siya ng yung mga kaya mahirap yung mga ganun eh, yung mga ano tawag sa ganun, witchcraft ba yan? Totoo ba yung mga witchcraft na yung ganon? Yung may ipopronounce ka na, may bibigkasin ka ng mga spell, tapos magkakatotoo. Yung paano, alam niyo ba yung mga Harry Potter? Fan ako ng Harry Potter. Favorite ko yun, pero para sa akin, sa totoong buhay yun. Parang imposible na may mga ganon eh. Kayo, ano ba sa palagay nyo? Para naman sa kwento na Pikot Part 2, sana nasa tahimik na pamumuhay na si Alibaba, si Sender, si Ines at si Kira na anak nila. Kasi ang hirap naman nun na wala kang problema sa paranormal, hindi ka nakakakita ng multo, hindi ka ginagambalan ng engkanto, ng mga aswang. Pero ang laki naman ng problema mo sa isang buhay na tao na katulad ni Ines, na ang laki ng tama, ang laki ng obsession sa'yo. Diba? Parang mas masahol pa yun sa aswang, mas masahol pa sa multo kasi yung mga yun may pangontra eh. Pero kay Ines hindi mo masasabi ko ano yung gagawin nito kasi hindi lang naman asin, hindi bawang ang pwedeng pangontra dito. Eh ang lakas ng toyo. Sana diyan kay Ines magamot yung sakit mo sa utak kasi sayang naman eh, mukha namang maayos yung pamilya mo eh. Ayan, pero diyan ka na lang, wag na tayo mag-usap ng personal. So ayan po, kung may mga naiisip ako suggestion o comment kayo, just comment down below po tungkol sa mga kwentong na ipamahagi natin ngayong araw. So bago natin tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga
mag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Umpisa na po natin. Hello po and shout out to these following people. Hello po kay Ms. Lisa Abela, kay Boss Henry Guevara Sr., kay Ms. Jacqueline Lim Al-Rashid, kay Ms. Armenda Tula, kay Boss Jory Sebano, kay Boss Marls Martinez o Miss Marls Martinez at kay Miss Lori Villaruel. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Hello din po kay Miss Virgo Joan, kay Boss Roel Angot, kay Miss Apple Jean Magdua, kay Boss John D. Kagia, kay Miss Vilma Abulag, kay Miss Lucky Fabros. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Binabati ko din po syempre si Miss Glenda Palmon, si Miss Angel Faith, si Miss Maana Lucindo na pinapabati ng happy birthday ang kanyang pamangkin na si Jason Walls. Ayan, happy 24th birthday. I love you daw from Lucid Family. Nagkabulol-bulol pa ako. So ayan, happy 24th birthday kay Boss Jason. More birthdays and more birthdays to come. Ingat sa virus. Hello din po kay Boss Jover Valeroso, kay Boss Pagkagat ng Dilim na isang Tagalog horror channel. Baka pwede nyo rin pong suportahan, subscribe, and i-like nyo po o pakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila katulad din ng channel na Disturb Spirit, Radio 101, Aswangan TV. Naka-paste po or nasa description box po yung mga link ng channel nila. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Nevnat, kay Miss Teresita Zyron, kay Miss Matrixel Roan, kay Miss Dilda Stro, kay Miss Iris Tachibana, kay Miss Ana Carmela Linga, na pinapabati rin si Boss John Linga at yung kaibigan niyang si Balot. Yan, maraming salamat po sa suporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales. God bless po at ingat kayo dyan palagi. Binabati ko rin po si Miss Rowena Tabola, si Boss Tomo Dreads Outdoor, si Boss Relian Relio. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Leslie Villanueva, kay Miss Kelly Lee, kay Miss Marites Guevara, kay Boss Harvey Olorvida, kay Miss Ali Rose Alichu, kay Miss Seth Marvin Ligue. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales community. Binabati ko din po syempre si Boss Rax Kudarat, si Boss Mitos Art the Game ng Hong Kong. Ingat po kayo dyan. At shout out din po sa Radio 101 Karanasan Story na Tagalog horror channel din po katulad nitong PCT. Subscribe and like din po ng mga videos nila. Hello din po kay Miss Dalia San Diego, kay Boss Robbie Benson Otero, kay Miss Lindy Asir, kay Miss Azus Nemi, kay Miss Joy D. Alejo. Maraming salamat po. Binabati ko din po syempre si Boss Pedro Tampos, si Miss Fatima FMO Fam ng Austria. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating PCT channel. Ingat po kayo palagi dyan sa Austria. Hello din po syempre kay Michelle Obligado, kay Miss RL Bardbook, kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Telar Vargas, kay Miss Monica Ibanez na pinapabati yung kanyang boss. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at pagtangkilik sa mga ibinabahagi naming kwento. Siyempre, binabati ko din po si Boss RJ Burgos, si Miss Angel of Darkness, si Miss Sweet Lady Centeno, si Boss Glenn Tenorio Linihan, si Miss Cyril Malabs, si Miss Herna Grace Zalejo, si Miss Jingpi, si Boss Ariel Pangit, at si Miss Mariza Pilar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello din po kay Boss I Really Love Sex. Ayun po yung pangalan ng channel niya. Hello din po kay Miss Elena Bonita, kay Miss Sha Moreno, kay Boss Joko Sender, kay Miss Buena Ordinado, kay Miss Vicky Kobayashi, kay Miss Niara Dredin, Rosana Lucas, kay Boss Marvin Tolyes, kay Miss Naifa Yu Astra,
kay Miss Naifa Yuasta at kay Miss Mitch Brigildo. Maraming salamat po at ingat kayo palagi. God bless po at iwas tayo sa COVID-19. Binabati ko din po syempre si Miss Miani, si Miss Amiville Ompalid, si Miss Ophelia Yasin, si Miss Tornarian Angel, si Miss Regine Jewel, si Boss Reggie, si Miss Jane Alfonso, si Miss Josephine Villanueva, si Boss Jeffrey Bersabal, si Miss Beck Channel TV, si Miss Nadia Limen, Amiville Ompalid at si Miss Lonely Angel. Thank you po sa suporta at pagtangkilik sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Miss Ophelia Yasin, si Miss Paula Kang, si Miss Vanessa Opilat Galia, si Boss Bruce Jer Vergara at si Miss ang kanyang pinakamamahal na si Miss wala kasi hindi mo nilagay dito boss eh. Si Miss, nakalimutan ko, mamaya hanapin ko yung pangalan niya. Si Boss Bruce Jer Vergara at saka yung pinakamamahal yung Juwawa dyan sa Qatar. Ingat po kayo palagi and God bless po. Hello din po kay Boss Rani Padua, kay Miss Vanessa Apilat Galia, kay Boss Gian Rain, kay Boss Marjon L. Catamora, kay Miss Alina Ventura, kay Boss Archie Peñano, kay Boss Joshua Villaban, kay Miss Bachona Lucindo 02 at kay Miss Alma Pido. Maraming salamat po sa suporta at tiwala nyo dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Miss Angel of Darkness, si Miss Buena Ordinado, si Boss Arish Malik, si Miss Alaina Ventura, si Miss Timmy Almogen, si Boss Mark Delgado, si Miss Neng Exanter Palaboy, si Miss Maria Pumoto, si Miss Neneng 3M, si Boss Rins Bertizal, si Miss Gina Ili, si Miss Aiki Gamer, Ana Francisco, Sarah King, Yel Moto, si Miss An, si Miss Aileen Doroteo, si Boss JST App, si Miss Leia Padilla Junio, si Miss Yazi MT1 na wala pa ring dawan. Kamusta na po kayo dyan? Hello din po kay Boss Jordan Gabiaso, kay Boss Tempest Rider, kay Miss Shan 12, kay Boss The Keyboard Warrior, kay Miss Zamero Sameroso, kay Miss Maria Pumoso, kay Miss Blue Rose, kay Miss Amiville Ompalid, kay Miss Elerima Neng Fujimaki. Maraming salamat po sa suporta. Hello din po kay Miss Cheska Malon, kay Miss Joanne, kay Miss Mek Segaya, kay Miss Sarah King, kay Miss Yayli Herrero, kay Boss Sasuke Ochiha, kay Miss Maria Magdalena or Stop Hadlook and Listen. Maraming salamat din po. Binabati ko din po syempre si Boss Leric Jan Alfornon, si Miss More Infernom, si Miss Maribeth Dulay, si Miss Roda Rivera, si Miss Jesslyn, si Boss Bobby Ongsueco, si Boss Southern Mindanao, Creepy Experience Story. Yung channel niya po nakalink sa ating description box. Baka pwede nyo rin pong suportahan. Isa rin po itong Tagalog horror channel katulad nitong PCT. Hello din po kay Boss Tony D, kay Miss Alma Ramos, kay Boss Ahay Rotsi Noypi na nagbabahagi rin ng mga horror fiction stories. Sana po suportahan din ninyo. Hello din po kay Miss Rosana Lucas, kay Miss Melona Santiago, kay Miss Vanessa Apilat Gilat, kay Boss Wani Rosero, kay Miss Dina Danggao, kay Miss Jo De Leon, kay Miss Iris Tachibana, kay Boss Snowberry, kay Miss Ana Carmela Linga, kay Miss Jadesa Bakatan, kay Miss Joanne, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Reynaldo Reyes, kay Miss Jamie Baby, kay Boss Joel Ramos at kay Miss Maluco Lanza de Guzman. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating PCT channel. Kung may nakaligtaan man po, babawi na lang kami sa ating next na update. Hanggang sa susunod na takutan mga ka-Creepy Tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!